Okay, pag-usapan natin ngayon mga kabunyog, ang topic natin, itong kaugnay dito sa nangyari ito pong nangyari mga kabunyog sa Kamara. Nagkaroon po ng pagdinig sa Committee on Appropriations. Ang nakasalang ay yung budget ng Office of the Vice President. Isinalang sa Committee on Appropriations yung pagtalakay ng budget ng Office of the Vice President. Nandun si Sara Duterte, ang Vice Presidente ng Pilipinas. Siya yung magdidepensa ng proposed budget niya for 2024. Ang proposed budget ng Office of the Vice President for 2024 ay 2.3 billion mga kabunyog. Doon pa lang, kailangan na talaga dapat isinalang yan sa scrutiny ng Kamara. Dapat binusisi ng Kamara, bakit 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President sa 2024? Panahon ni Leni Robredo nang siya ang Vice President, ang budget ng Office of the Vice President 600 million, 700 million. Itong 2022 bago umalis si Leni Robredo, ang budget niya 700 million. Halos ang average na budget ni dating Vice President Leni Robredo sa loob ng 6 years niya, ang average ay 500 million o 600 million. Dito kay Sara Duterte, 2.3 billion. Kaya dapat talaga isailalim sa pag-scrutinize, pagbusisi ng Kamara, yung budget na yun, bakit ganun kalaki, para saan? At ang isa pa, mga kabunyog, mga kababayan, nitong nakaraang mga araw, naging mainit yung issue ng 125 million confidential funds. Alam naman po natin ang kwento niyan, ilang araw ko nang dinidiscuss yan, yung 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Bakit masyadong controversial yan? Kasi mga kabunyog, ang COA, yung Commission on Audit, nag-submit ng mga reports. Sa sinubmit na reports ng COA, nakakuha siyempre ng kopya ang Makabayan Black kasi miyembro sila ng Kongreso. Di siyempre mayroon silang karapatang humingi ng kopya sa Commission on Audit. Ngayon, nakakuha sila ng kopya sa Commission on Audit ng report ng mga gastos ng Office of the Vice President. Sila Congresswoman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Ngayon, nung napansin nila Congresswoman Franz Castro, sa report ng Office of the Vice President noong 2022, panahon ni Sara Duterte, mayroong confidential expenses na 125 million. So nagtaka sila Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Bakit mayroong expenses na confidential expenses ang Office of the Vice President noong 2022? Samantala, nang inaprubahan ang 2022 budget, ang Vice President, si Leni Robredo pa. Walang confidential at intelligence fund si VP Leni. Dahil wala siyang confidential at intelligence funds, bakit mayroong report na nagkaroon ng confidential expenses ang Office of the Vice President noong 2022? So binusisi ngayon ng Alliance of Concerned Teachers. Lumilitaw mga kabunyog na nag-transfer ng pondo ang Office of the President Contingent Fund nagkakahalagang 125 million. Ang ginawa ng Office of the Vice President, ginastos ito sa loob lang ng 19 days, December 13 to 31. So, lumalabas parang 7 million ang ginagastos mula doon sa 125 million. Kaya naging mainit na issue itong 125 million. Ngayon, ang hinihintay ng Makabayan Black nila Congresswoman Franz Castro, pag isinalang ang Office of the Vice President sa Committee on Appropriations, kasi nakaupo doon ng Makabayan Black, tatanungin nila ang Office of the Vice President kung ano yung nangyari. Bakit mayroon silang 125 million pesos na confidential expenses? Ngayon, sabi ni Sara Duterte, wala silang tinatago ang Office of the Vice President. Wala silang tinatago, kaya sasagutin na daw nila yan. Kung magkaroon daw ng pagdinig sa Kamara at kung magkakaroon daw sa budget hearing, tinanong sila, sasagutin daw nila yan, handa daw sila dyan. Ngayon, ang nangyari kanina, nakasalang yung Office of the Vice President
Hindi naman hindi pinag-usapan yung 125 million pesos. Kahit nga yung 2.3 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President sa 2024, hindi na binusisi. Tumagal lang ng 14 minutes, inaprubahan na ng mga kongresista na kaalyado ng administrasyon ang budget ng Office of the Vice President. Wala nang hindi na pinag-usapan kung para saan yung 2.3 billion na yan. Pati yung pati yung controversial na 125 million, hindi na rin pinag-usapan. Nagsasalita pa sana si Congresswoman Castro. Sabi niya, Mr. Chairman, gusto kong magsalita kasi itatanong ko itong tungkol sa 125 million. Wala na. Hindi na, nagbutuhan na ang mga kongresista, 21 yung bumoto, na-approve na yung budget ng Vice President. Pilit pa sanang nire-raise ni Congresswoman Franz Castro na sabi niya, hayaan nyo akong ipaliwanag bakit no ang boto ko. Hindi na siya pinagsalita. Alam nyo kung anong ginawa sa kanya, mga kabunyog? Pinatayan siya ng mic. Pinatayan siya ng mic. Pinatayan siya ng mic. Grabe ang ginawa, mga kabunyog. Alam nyo yung ginawa ng kabastusan? Kaya ang natin dito, bastusan sa kamera. Bakit bastusan? Pinatayan ng mic si Congresswoman Franz Castro, hindi na pinagsalita. Tapos nagtayo yung mga kakampi ng administrasyon, nag-alisa na isa-isa. Ganon kabastos. Wala na talagang silbi ang Kongreso, mga kabunyog. Grabing bastusan, mga kabunyog. Sabi ni Sara Duterte, wala naman daw problema yung 125 million. Pag sinalang daw ang budget ng OVP, sasagutin niya daw yan. O ba't hindi niya, ba't natakot? Kasi ba talagang mali yung ginawa na paggastos ng 125 million na yan? Ang unang-una, saan ang galing ang 125 million? Yun ang unang tanong. Kasi wala naman ganun sa budget eh. Yung inaprubahan ng 2022 na GAA, General Appropriations Act, walang appropriation para sa confidential funds. Bakit may ginastos na 125 million sa 2022? Sila Sara. Yun ang unang ipapaliwanag. Saan ang galing yung 125 million? Hindi talaga kayang sagutin nila Sara yan. Kaya ang ginawa ng mga kongresista ng administrasyon, para hindi na malagay sa alanganin si Sara Duterte, iniligtas na. Yan ang nangyari. Mga kabunyog, mabuti nga, nandyan pa yung Makabayan Black. Kahit tatatlo lang yan, lumalaban. Ang totoo, kung ang bunyog nanalo, tapos tayo yung first nominee nandyan, sasama tayo dyan. Grabe na tong bastusan na ito sa Kamara para lang iligtas si Sara. Bakit para iligtas si Sara? Kasi hindi talaga kayang sagutin ni Sara Duterte kung saan galing yung 125 million. Ang totoo po, nanggaling siya sa Office of the President. Ang totoong kwento sa 125 million na yan, based on records to ng COA, transfer from the Office of the President yung 125 million contingent fund. Bakit mga kabunyog? Bakit nag-transfer ang Office of the President ng 125 million pesos? Kasi nang maupo si Sara Duterte, ang budget na ginagamit niya, yung budget ni Leni Robredo, ay ang inaprubahan na budget kay Leni Robredo noong 2022, 700 million lang, ganun kaliit. 700 million. Ay nagastos na yun, siyempre ni BP Leni yung mga, sabihin natin kalahati. So mga 350 million. So nagastos na halimbawa. So ang natitira na lang kay Sara, 350 million din. Mula June 30, 2022 to December. Ay hindi sanay si Sara Duterte sa ganun kaliit na budget. Mukhang humingi ng dagdag na budget. Pinasahan ngayon ng Office of the President ng contingent fund na 125 million. Ngayon, pinasa siya, sinubmit siya, transfer siya, patapos na ang taon. So ang tanong ngayon, paano gagastusin yun? Patapos na ang taon. Thank you very much for the presentation from the office. Ngayon, ang tanong, paano mo gagastusin yung 125 million patapos na ang taon? So ginastos yun, December 13 to 31. 19 days lang, inubos yung 125 million. At ang liquidation niya, confidential expenses. Hindi kayang ipaliwanag ni Sara yun. Kaya kung nagkaroon ng kanina ng pagtatanong sa Kamara, yung interpellation,
Kung sinalang talaga yung Office of the Vice President, pwedeng tanungin si Sara Duterte, mahihirapan siyang sagutin, mapapahiya siya. Iniligtas ng mga kongresista si Sara sa sa sitwasyon na posibleng hindi niya kayang masagot ang mga katanungan. Kaya bastusan sa Kamara para iligtas si Sara. Grabe na mga kabunyog ang nangyayari sa bansa natin. Lahat kayo, alam ko, si Ronnie Morales sabi niya, puro pagnanakaw na lang. At habang ginagawa nila yan, ang buhay ng mga kababayan natin, pahirap ng pahirap, mga kabunyog. Sa totoo lang. Kailangan na talaga ng tao na maging dito. Sa ibang bansa, halimbawa sa Paris, France, inano lang yung pensyon nila, binawasan lang sila ng pensyon, nagagalit na yung mga tao. Dito sa atin, kailangan na talaga ang tao magpakita na rin ng galit eh. Kasi ang iniisip nito mga kongresista, mga senador, wala naman. Kahit naman anong gawin natin, ang tao, ang Pilipino, hindi napapalagyan, hindi lalaban yan. Wala yan. Alam nyo mga kapunyog, ang papel ng Kongreso, i-scrutinize, busisiin ang proposed budget ng executive. Yan talaga. Inelect natin ang mga kongresista na yan para sila yung ating maging kinatawan sa Kongreso, para sila yung magbusisi ng budget ng presidente, ng vice-presidente, ng mga ahensya ng gobyerno. Ang nagpe-prepare ng budget, executive. Pero ang nagbubusisi at nag-a-approve ay ang Kongreso. Ngayon, hindi na ginawa ng Kongreso yung niyan. Anyway, yan po ang nangyayari na sa bansa natin. Nakakagalit na po talaga. Nakakagalit. Kailangan talaga natin pong palakasin na ang ating grupo. Sumali na po kayo sa Bunyog, sa People's Movement for Truth, Justice and Reforms. Palakasin na natin. Binabastos na ang taong bayan. Grabe ng bastusan mga kabunyog. Kailangan na natin talagang magkaisa. Ipakita na natin ang lakas natin. Bumuo na tayo ng mga samahan natin, ang Bunyog, PMTJR. Sama-sama na po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.